Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Napahiya ngayon itong si Raul Manuel. Napahiya itong mamang ito. Sobrang napahiya dahil dito sa lumabas na balita na merong ebidensya. Yung kanyang isinusulong, yung kanyang kinakampihan, yung dalawang rallyista, aktivista na binaliktad yung ating Armed Forces of the Philippines. Napahiya itong si Raul Manuel dito sa balita na ito. Itong sumabog na balita na ito. Ikaw tuloy, Raul Manuel, nagmukha kang katatawan sa mga pagkampi mo dito sa mga aktivista na ito. Dahil dyan, alam naman natin na itong si Raul Manuel, lagi itong binabatikos itong ating Vice Presidente. Ang ating Vice Presidente ay isa sa mga advisors dito sa NTF-ELCAC. Okay? Di ko alam kung merong script silang ginawa dito sa dalawang aktivista na yan na bumaliktad sa AFP na yung dalawa todo ang kanilang script na sila raw ay dinukot. Kinampihan pa nito ni Raul Manuel. O ngayon, klarong-klaro yung ebidensya. May video. May parents pa na nandun during sa pagpirma. Ano ka ngayon, Raul Manuel? Napahiya ka ngayon. No, ayan tuloy. Kasi, alam naman natin, itong si Vice Presidente, Sara, part siya sa NTF-ELCAC, kapag yung kanilang script doon ay nagtanggumpay yon, mapapahiya rin itong si VP Sara. Diba? So, ito yung ating itatalakay ngayon. Kung gaano kapalpak ang kanilang script ni Raul Manuel sa pagkampi niya dito sa mga aktivista. Itong dalawang kawawa na kasi ano to mga bata pa ito So, yan ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makaalam dito sa balita na ito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating video sa Donmar TV 123 Go. Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Okay, thank you. So ito yung balita. Magre-react tayo dito Merong ebidensya. Play. Muling nanindigan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na hindi dinukot ng militar sina Jonila. Kasi ang ipinalabas nila na kinampihan pa nitong ni Raul Manuel na dinukot itong dalawang babae na ito. Castro at Jed Tamano, taliwa sa naging pahayag. Yan ang I may recall sa ating latest vlog. Last vlog pala. Ito yung kanilang inilabas sila sa media para malaman ng media na may mga nagbalik loob. Na mga ito nang iharap sila sa isang press conference sa Plaridel, Bulacan noong Martes. Kanina, isa-isang ipinakita ayan ang ebidensya. Video yan. Ng NTF-ELCAC ang mga ebidensyang magpapatunay na yan ang tunay na video na pumirma sila na magbalik loob sila. That is a courtesy itong video na ito sa NTF-ELCAC. May ebidensya. Paano yan ngayon? Bumaliktad kayo na mayroon palang ebidensya, huli kayo sa inyong script dyan. Akusang sumuko sa pamahalaan ang dalawang aktivista. Sa mga larawang ibinahagi ng NTF-ELCAC, pa sila? Nag-sworn statement pa sila. Di ba? Saan, ikaw Raul Manuel, saan ba dyan ang dinukot? Kikita na kasama ni Jed Tamano ang kanyang mga magulang nang magbigay. Ayan. Yung dalawang parents na yan. Niyakap pa ng kanyang inay, yung kanyang daughter. Pero yung isa, babae, hindi sumipot yung nanay at kanyang tatay o sino mang representative sa kanyang pamilya. Wala.
wala siya. Hindi natin alam bakit. ito ng kanyang sworn statement. Oh, so klarong-klaro hindi yan dinukot kasi merong mga merong mga parents na nandyan. Ha? Sila mismo makatestify. So ano yan, Raul Manuel? Na sabi mo dinukot. O saan ang dinukot diyan? Raul Manuel, magsalita ka ngayon. Hinggil sa kanilang pag-surrender. Habang hindi naman umano dumating ang magulang o guardian ni Jonila sa kabila ng imbitasyon. Itong isang babae na nagngangalang Jonila, hindi raw dumating. Hindi ko alam kung, hindi natin alam ha, ito ay analysis lang natin. Baka hindi nalaman, hindi na-inform, o medyo hindi lang talaga sumipot yung parents. Baka ikinahiya na itong bata na ito. Hindi natin alam ha. Ng NTF-ELCAC. Bukod pa rito, ipinakita rin na naroroon ang At let's try to analyze na marami pang mga ganito na dapat pang sana balik loob. Siya ng Public Attorney's Office nang magbigay ng sinumpaang salaysay ang dalawa. Sa kopya ng handwritten sworn statement ni Jed Tamano, nakasaad na talagang kusa silang sumuko at handaan nilang ibigay ang impormasyong kinakailangan. Bago sila pumirma dyan, nakikita talaga sa letter na yan o sila bang sumulat dyan. Mga ebidensyang nagpapatunay sa pagsuko ng dalawang aktivista. Inilabas ng NTF-ELCAC. Ito yung nakalimutan ni itong si Raul Manuel. Napahiya ka ngayon. Ng mga otoridad. Nakasulat rin sa statement na nagpasya na siyang umalis sa kilusan na kanilang kinabibilangan at sinabing susuko na sila sa mga otoridad dahil sa bantang kapahamakan mula sa organisasyon na kanilang iiwan. Sila mismo yung nagsulat dyan ha. Namin naman ni Jonila Castro sa kanyang sinumpaang salaysay na hindi totoo ang balitang dinukot sila, kundi tumakas sa dati nilang mga kasamahan. Mismong ang Public Attorney's Office o PAO ang nag-administer sa sinumpaang salaysay ng dalawang aktivista sa pamamagitan ni Attorney Bagay. Isang video rin ang ipinakita ng NTF-ELCAC na magpapatunay nila na talagang kusang sumuko sina Tamano at Castro. Ayan ha, tunay na video yan. May caption pa nga, mahirap yung trabaho sa bundok. Ebidensya yan, Raul Manuel. Ano ka ngayon? Dagdag pa rin kasi nabalitaan namin na walang kami trabaho ng RHC sa lugar. Pero wala po kami doon sa Manson na may sa na may kakilala sa hanay ng authorities. Puro po para po makapagtulong na sumurrender. Yung script na bumaliktad sila, napahiya tuloy yung dalawang babae na ito. Tapos tsaka pag-isipan yung plano ko sa buhay. Bukod pa rito, pinuntahan rin nila ang mga ito na mga kinatawan ng Commission on Human Rights sa Region 3 upang makita na talagang nasa maayos na kalagayan ang dalawang aktivista habang sila'y nasa kustodiya ng NTF-ELCAC. Muli namang nilinaw ng mga otoridad na hindi pinwersa ang dalawa sa nilalaman ng kanilang sworn. Ano kayang sasabihin ni Raul Manuel dito na may ebidensya na? Kahapon, todo siyang kampi dito na dinukot talaga. Nakakahiya raw ang AFP. Ano ka ngayon, Raul Manuel? Statement. Despite the handwritten statement, Attorney Bagay requested for a closed-door conference with Jonila and Jed without the presence and beyond the hearing distance of the members of the 78th Infantry Battalion. Before the conduct of the interview, Attorney Bagay sought permission from Jonila and Jed that he will video record their conversation, to which they acceded. Attorney Bagay then verified the accuracy of the handwritten statement. Kasi ito yung sabi ni ng mga bata na ito. Sabi nila dinukot sila, blindfold sila.
sinaktan raw sila, no? Ewan ko ba kung talagang totoo bang sinaktan. Itong si Raul Manuel naniwala rin. Sa pagkaalam ko, no? Na itong si Raul Manuel sa mga aktivista na yan, ano ito? Todo ito ng kampi noon pa ito, di ba? So ngayon na meron na talagang ebidensyang nagpapatunay, mapapahiya itong si Raul Manuel dito at gusto nating malaman kung ano talaga yung sasabihin ni Raul Manuel dito. Mukhang tatawa ka na lang sa kahihiyan, Raul Manuel. Ha? Oh. And ensured that Jonila and Jed executed the same freely and voluntarily. Sa kabila ng insidente, muling iginit ng NTF-ELCAC na layon lamang nilang isulong ang kapayapaan at sagipin ang mga kabataang naliligaw ng landas at nahihikayat ng mga rebeldeng grupo. Plano naman ng ahensya na pag-aralan ang presentasyon ng mga sumusukong rebelde upang kawawa itong dalawang bata na ito na brainwash ito maiwasan ng maulit pa ang ganitong insidente. There is something that we can learn from this experience, no? Meron talaga tayong mapupulot na aral na hindi tayo kaagad maniniwala sa mga ganitong tao. Proven and tested na talaga itong grupo nila Raul Manuel. Alam na natin, di ba? Alam na natin sila. Maraming beses na ito sila nasuplak. Maraming beses na itong nabuking sila. Very obvious. Nakakahiya itong si Raul Manuel. Bakit nandito pa ito sa gobyerno itong mga kagaya ni Raul Manuel? Bakit nag-exist pa ito? Sana tanggalin na ito lahat sa ating gobyerno. Para sa akin, kayo nang humusga. Yung mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Ano masasabi nyo kay Raul Manuel? Todo kampi, ngayon napahiya. Mag-comment, react, babasahin natin yan ang inyong opinion sa comment section. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.